Hi guys, good afternoon. Ngayon ay mag 3 PM. At lakad-lakad lang muna tayo dito sa aming park. Ay grabe. Magpaano naman tayo, napaka-dry ng weather. Hindi man lang ako pinapawisan. Ganda oh. Ganda ng kapaligiran, napaka-peaceful. Yung mga bahay sa gilid. Ganda. Kanina umambon kaya kanina palabas na ako, umambon, hindi ako tumuloy, kaya ngayon ay umaraw na, kaya yun. Lakad-lakad muna tayo. Hi guys, so nandito tayo ngayon sa park. Tapos siyempre mahangin. Ang oras ngayon ay 3:30 na ngayon ng hapon dito sa Montreal, Canada. So ito yung park dito sa harapan namin. Ito yung bahay namin. So bahay ng amo ko pala. So yun guys, magkwentuhan tayo. So ngayon ang topic natin is kung ano yung mga requirements ko dito sa Canada, mga requirements ko dito sa Canada. So yun, pag-usapan natin ngayon guys. Nandito ako sa labas, so sila yung hawak ko, wala akong dala. I mean so sila tsaka cellphone yung hawak ko. So yun, pag-usapan natin guys, mga requirements ko papunta dito sa Canada. So una, syempre passport. Dapat yung passport nyo is 2 years above yung expiration date. Tapos maganda nga ngayon sa kasi yung passport, diba 10 years na sa Pinas. So yun, kung i-renew nyo na kaagad yung passport nyo, ganun, pag malapit nang ma-expire siguro, yun. And pangalawa, una passport, wait lang, kasi wala akong hindi ako nag-note. Passport, high school diploma, Form 137, college diploma, TOR, SSS, pag-ibig, property, yung mga nakapangalan sa inyo. Tapos siyempre mahalaga din yung number one din yung yung experience nyo sa matanda or sa bata. Yun ang mga mahalaga. Mga bata, mga newborn pataas, newborn hanggang mga 8, ganoon, malalakas mga yan. Maraming mga amo ang naghahanap ng mga ganyan na pag yung mga experience is ganyan, yung mga alaga nyo, maganda yun. Tapos siyempre pag matanda din, ang magandang experience pag matanda is yung forbidden na, yung hindi na nakakatayo, or yung worse na ba, o kaya yung may dementia, ganun, o kaya yung mga autism na pag sa bata, mga autism or mga hindi normal, parang ganun. So yun, maganda yung mga ganun, mabilis makahanap ng mga amo. So yun, sana ba. Tapos kung meron din kayong mga reference letter sa mga previous na amo nyo, maganda rin yun na mga points. So isali nyo yung mga yun. Tapos yung mga certificate sa mga TESDA, sa mga trainings nyo, kung sa elderly, mga caregiving, mga first aid, pag sa bata din, mga first aid, ganon. Basta yung mga certificate nyo, isama nyo na din. Tapos so yun yung mga mga requirements. Tapos hindi ko nabanggit yung ICA tsaka yung IELTS kasi dito sa Montreal, Quebec hindi siya kailangan lang yun kapag sa other country like Toronto, Vancouver. So ako, kung magpi-PR na, kung mag-a-apply na ako ng PR, so kakailanganin ko yun na gawin yung West tsaka yung IELTS.
So sa ngayon hindi ko pa siya magagawa kasi bago pa lang ako dito sa Canada. So ako po ay isang buwan pa lang dito sa Canada, Montreal, Canada. So thank you Lord at yun, maayos naman. Maayos yung trabaho ko, magaan. Ano pala, caregiver ako dito sa Montreal, Canada. Ang alaga ko ay matanda. Galing ako sa Hong Kong. At ang agency ko sa Hong Kong is Scenic Agency. Kung interesado kayo, search nyo lang sa FB. Scenic Agency, CNEC. Yun, CNEC, Scenic Agency. So, kung interesado kayo, just search nyo lang sa Facebook yung ano nila, group. Tapos, ano lang kayo doon, magtingin, mag-scroll down, scroll up. So, andun yung mga, nakapost din yung mga requirements doon. So, yun. Kailangan din, meron kayong bank. Ang alam ko sa bank is 100 to 200k pesos ang laman. Kasi requirements din yun. So, bukod dyan, iba din yung babayaran na placement fee sa agency at sa consultant sa Canada. So, yun. Galing ako sa Hong Kong. Doon ang agency ko sa Hong Kong. So, yun. Sana malinaw yung pagkasabi ko. Sige, ulitin ko ulit. High school diploma, Form 137, college diploma, TOR. Dapat lahat is original na dadalhin mo sa agency. So yun, ulitin na naman. Sorry. High school, college diploma. Oh my god. High school diploma, Form 137, college diploma, TOR, SSS, pag-ibig, NBI. NBI yung kunin nyo, yung international, syempre. Tapos bangko, reference letter sa amo. Siyempre, yung mga positive, yung mga negative ang reference letter, huwag nyo nang ibigay, siyempre. Yun, number 1 resume, dapat gandahan nyo yung resume nyo kasi kakaiba, dapat Canadian agency, I mean, Canadian style yung resume. So, yun. Good luck na lang at sana kung gusto nyo mag-apply, kung kumpleto na yung mga requirements nyo, at okay din naman yung experience nyo at okay na yung pera nyo, pwede na kayong mag-apply sa agency or pwede kayong mag-DIY kung alin ang gusto nyo. So yun, sige, babay na po. Bali yun lang ang masishare ko. Yun ay aking experience, yun yung mga requirements ko dito sa Canada, yung nag-apply ako. So yun, kung may katanungan po kayo, just comment lang po sa tapos yun, basahin ko po, replyan ko po kayo kung may time. Sige po, thank you so much, God bless, see you in Canada soon. Lakad ko, ganito yung mga bahay. Ang gaganda ng mga bahay dito. Ganda. Ito yung mga maple tree. Gaganda. Malapit na itong mamula-mula itong mga dahon. Yung iba namamula na yung iba sa taas niya. Yan. Parang walang tao. Ayan yung mga bahay ko dito. Mahaba na din yung nilakad. Gaganda ng mga bahay dito. Napaka peaceful. Walang mga gate. So yun guys, yung mga requirements dito sa mga requirements ko, yun.